Home of the Lord Christian Assembly. Magandang umaga po. Nung nalaman ko po na ako ang mag-exhort para sa ating tithes and offering, na-quicken po ako ng Holy Spirit. At ito po ang scripture na kanya ibinigay sa akin. Ito po sa Deuteronomy 33:25. The bolts of your gates will be iron and bronze, and your strength will equal your days. Maari yung iba magtataka kung bakit ang aking napiling scripture, ang binigay sa akin ng Holy Spirit ay itong hindi siya directly related sa tithes and offering. Pero meron pong may maiano natin na related din po siya. Kasi po siguro yung ng COVID, yung kasagsagan ng COVID-19, kami ng aking wife, si Sister Christian Eva, pareho kaming nag-positive. So nauna siya, tapos nahawa na rin kami. So, na-hospital, dahil siya, nahirapan na talaga siyang huminga. So, na-hospital siya. Ako naman, wala naman akong symptoms very mild talaga. Wala yung loss of taste, loss of smell, fever, lahat ng symptoms, wala talaga. So, pero nagpa-admit na rin ako. Tapos, yung pala, nung nalaman ko, ang side effect pala ng COVID, isa sa mga side effects niya, magkakaroon ka ng diarrhea. Ayun. So, nung nandun pala ako naka-admit sa hospital, siguro mga 5 days, tuloy-tuloy yung diarrhea ko. Tuloy-tuloy yun. Pero, wala naman, parang normal pa rin, wala pa rin naman ako nararamdaman. Hanggang sa na-test kami, nag-negative na kami, nakauwi na kami. Then, nung nasa bahay na, nagpapagaling kami, yun pala, yung side effect pala nung diarrhea na yun, ang nangyari naman sa akin, bumagsak yung aking sodium. So, nagpa-lab test ako, nakita doon, yung sodium ko, below sa normal. Ang normal kasi is parang 135 o up to 145, parang mga ganon. Ako 110. So talagang mababa. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin, nag-LBM pa rin ako noon Tapos ang epekto noon, parang hindi ka makakain. Parang lagi kang nasusuka. Feeling mo lagi kang naduduwal. Kahit uminom lang ng konting water, sip lang, suka na naman. Yung mga nakakain ko, biscuits, skyflakes, suka uli. Pag bawat subo, suka. So, napansin ko, nag-loss ako noon ng mga 10 pounds. Doon sa 1 week pa na yon. So, bali 5 days sa hospital, and then sa pag-uwi sa bahay, mga another 10 days na suka lang ako na suka. So, nagpa-admit uli ako dahil kailangan yung sodium ko manormalize. Kasi nga, ang side effect naman ng sodium na mababa, yun nga, parang hindi ka makakain, lagi ka nasusuka, hindi ka makatulog, lahat, parang wala na sa normal talaga. So, ang ko lang, sabi ko, kaya ito ang napili ko, yung as your days are, so shall your strength be. Kasi parang, inisip ko nung mga panahon na yun, dapat wala na, talagang lupay-pay na lang ako noon dahil di na ako makakain, 10 days. Pero naisip ko, pag tayo ay naging tapat sa Panginoon, sinusunod natin lahat ng kanyang mga salita, hindi niya tayo pababayaan, hindi rin niya tayo iwanan. So, doon ko nalaman na talagang hindi niya ako pinabayaan. Yung lakas, ibinigay niya sa akin para malabanan yung kondisyon ko na yon. Kaya, doon ko nire-relate yung pagbibigay natin, naging masunurin tayo. So, in every aspect of our life, tutulungan niya tayo, hindi lang sa financial, kundi doon sa critical na moment na yon. Sa aking health, yun talaga pinaka-importante. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon at hindi niya ako pinabayaan. At lahat din tayo dito, hindi rin niya tayo pababayaan. Itaas na po natin ang ating mga alay at tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, patuloy po kaming lumalapit, nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob niyo sa amin. Ganun din po sa aming mga kalakasan ng aming mga katawan at sa kagalingan ng aming mga sakit at karamdaman. Papasalamat din po kami, Panginoon, sa mga taong bukal lang kanilang mga puso na magbigay para sa ikalalago ng iyong mga gawain.
Patuloy mo po kaming i-bless, Panginoon, at turuan mo ang bawat isa sa atin na maging tapat sa iyo. Yan po ang sama-sama nating panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.